showed me your grace by taking my place and washing all my sorrows away. I just wanna live in your presence. I just wanna live in your Worship presence. you with all of my heart. Worship you with all of my Show heart. me the way. Show me Draw the way. closer each day. Draw me each Don't let day. anything keep us apart. From your love It's higher than the heavens. your love It's deeper than the deeper than ocean. the ocean. Nothing in creation can take me away from your love. Nothing can take me away. Your love, there is nothing greater. Your love, there is nothing There is nothing stronger. stronger. You came to me in your life, so I could be free. I am persuaded. Free. I am persuaded that neither death nor life can separate us from the love of Christ. Nothing in the presence and nothing to come can take me away from your infinite love. Your love is higher than the heavens. Your love is deeper than the Deeper than ocean. the ocean. Nothing in creation can take me away from your love. Nothing can take me away. Your love, there is nothing greater. Your love, there is nothing stronger. You came to me in your life, so I could be free. Thank you, Lord, that we are free in you, O God. We are complete in your presence, Jesus. We worship you, our Father. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Are you blessed today? Amen. Sino po may dalang papuri ngayong hapong ito? Taas ng kamay. Amen. Hallelujah. Sige pa tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, dinala mo kami, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, para magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tunay nga kami po ay malakas, malusog, Panginoon. Wala kaming karamdaman, wala kaming sakit, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dalangin namin, Panginoon. Patuloy mo nga, Lord, ihanda aming mga puso, Panginoon, para sa hapong ito, sa mensahe mo, Panginoon. We thank you, Lord, O God. Dalangin namin ang aming mga kapatid na papunta pa lamang sa oras nito, Panginoon. Dalangin namin ang pagsama mo sa kanila, pag-ingat mo sa kanila, Panginoon. We thank you, Lord, O God, for your mercy, for your grace, for your love, O God. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na tunay nga maranasan ng pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, ngayong hapon, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay magpatuloy na magpuri sa Panginoon. Amen. No eye has seen, and no ear has heard, and no mind has ever conceived the glorious things that you have prepared for everyone who has believed. You brought us near and you called us your own and made us join heirs with your Son. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord.
unspeakable joy, Riches of wisdom. riches of wisdom, unsearchable wealth, and the wonder of knowing your voice. You are our treasure and our great reward, our hope and our glorious King. Oh, how high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. No eye has seen, and no ear has heard, and no mind has ever conceived the glorious things that you have prepared for everyone who has believed. You brought us near and you called us your own, and made us joyous with the song. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. Objects of mercy we should have known round, were filled with unspeakable joy. Riches of wisdom. Riches of wisdom, unsearchable wealth, and the wonder of knowing your voice. You are our treasure and our great reward, our hope and our glorious King. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. How high. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. How high. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. How great is your love, oh Lord. How great is your His love is higher than the heavens, higher than the mountains. Sing it, how high? How high and how wide, how high and how wide, Jesus. Hallelujah! Amen. Sa lahat po ng naniniwala na hindi natin masusukat ang pag-ibig ng Panginoon, sumigaw ng Hallelujah! Thank you, Jesus. You are our love in our lives.
hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. And I will give thanks forever and ever. You are love of my life. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. Will we ever know what we have been given? He has chosen us and called us His own. Flowing from His throne, there is a river, bringing life and health wherever it goes. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. We will bless your name. We will bless your name, always and never, and offer up the sacrifices of praise. Teach us, Lord. Teach us, Lord, we pray, to live in your presence. Make us more and more like you every day. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. Oh, what a joy to know. Oh, our Father loves us so. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. You bring. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. I will give thanks. And I will give thanks forever and ever. For the last time. And I will give thanks forever and ever. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, King of Kings and the Lord of Lords, Jesus. Amen. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. Sing it again, church. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. Oh, Give thanks. and I will give thanks forever and ever. Oh, and I will give thanks forever and ever. Amen.
loved us first. Amen. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you for your love, oh God. Hallelujah. Make us deeper in love with you, Jesus. We long for you, oh God. We long for your presence. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I'm known. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. See, there is a longing only you can feel. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sing sunrise to sunrise, we will see your face. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart is found in you, I hope that we'll abide here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deep. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more
Hallelujah. Hallelujah. This is my prayer. This is my song for you. Come on, let's just worship the Lord. Hallelujah. 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 Aming Diyos, ito ang aming awit at ang aming panalangin sa iyo sa hapong ito, O God, na kami ay magkaroon ng malalim na kapahayagan sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, pinaniniwalaan namin ang aming pagsamba ay naging kalugod-lugod sa iyo, O God. At Lord, naririto kami sapagkat kami ay nauuhaw sa iyo, O Diyos. At kami ay nananampalataya na kami ay pupuspusin mo ngayon sa hapong ito ng iyong pag-ibig. Mararanasan namin ang kakaibang pagkilos mo sa aming puso at sa aming buhay. At sa lahat, Panginoong Diyos, ng umaasa sa iyong paghaplos at pagyakap at paghihimala sa hapong ito, Panginoon. Alam namin na hindi mo kami bibiguin sapagkat mahal mo kami at meron kang kapangyarihan na kami ay pagalingin, na kami, Panginoon, ay tustusan, na kami, Panginoon, ay tugunin sa lahat ng aming kahilingan sa iyo sa hapong ito. Marami pong salamat, binibuksan namin ang aming pangunawa, ang aming puso, at kami po ay umaasa, Panginoon, na lahat ng aming katanungan, lahat ng aming panalangin ay tutugunin mo sa hapong ito sa pamamagitan ng iyong salita na ipapahayag. Marami pong salamat, O God, sa presensya mo sa aming kalagitnaan. At Lord, nagpunta kami rito sapagkat nakakasiguro kami na ikaw ay aming matatagpuan. Salamat po sa hapong ito, Panginoon. Tunghayan mo ang iyong mga anak. Kilala mo ang bawat isa sa amin. At batid mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Salamat po, Panginoon, na Lord, hindi pa man namin binibigkas ang aming mga panalangin. Ipinagkaloob mo na, Panginoon, ang mga katugunan nito. Salamat sapagkat kami ay mahal mo. Lord, we don't deserve anything from you, but because you love us, we know that you have answered our prayers. Ito po ang aming dalangin, Ama, at Lord, kami ay umaasa na kami ay pupunuin mo sa hapong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo. Praise the Lord. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa ating worship team. Ang galing-galing, di ba? Ang galing-galing ni Lord sa kanila. Hallelujah. Sa mga awitin nila talagang ako ay nai-inlove lalo kay Lord. Amen? In love ba kayo sa Panginoon? Kaya ba kayo nandito? Kasi mahal nyo ang Panginoon? Praise the Lord. Glory to God. So, meron po ba tayong mga panauhin ngayong hapong ito? Meron po ba panauhin? Wow! Glory to God! Palakpakan natin! Isa lang? Ha? Welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is the living Word. At sapagkat buhay ang salita ng Diyos, asahan ninyo na may kikilos siya sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Amen? Handa na ba kayo sa salita? Glory to God. Kung handa na kayo sa salita, buksan na natin ang ating mga Bibles. Sino ang nagdala sa inyo ng Bible? Pakitas ang kamay. Sabi nila may easy worship naman. Pero iba na yung may Bible kayo. Alam niyo po, huwag kayong manghinayang na sulatan ang inyong mga Biblia. Amen? Kaso mo, ang Biblia ko hindi ko nasusulatan. Kaya, meron pa rin akong notes. Amen? Buksan natin ang ating mga Biblia sa Efeso 5 verses 1 to 2. Okay, sabay-sabay tayong magbabasa. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Amen?
Okay, let's go. 1, 2, 3. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Amen? Ang title ng ating lesson sa hapong ito ay Walking in the Love of God. Lumakad ayon sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Excited ba kayo? Praise the Lord. Baka, hindi kayo, kung lalakad ako, katulad ng pag-ibig ng Panginoong Jesus, edi mag-aalay din ako ng buhay sa Kanya. Yes! Amen! Sapagkat kung iaalay ninyo ang inyong buhay sa Panginoon, may gagawin siyang maganda sa buhay nyo. Hanggat hindi ninyo ibinibigay ang buhay nyo sa Panginoon, wala siyang magagawa. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay nirerespeto ang ating kalooban. Kung ayaw natin ibigay ang buhay natin sa Kanya, wala siyang karapatan na baguhin ang buhay natin. Ngunit kung ibibigay natin ang ating buong buhay sa Kanya, meron siyang gagawin. Amen! At ang gagawin ng Panginoon ay maganda. Amen? So, sa umagang ito, sa hapong ito, sa hapong ito po, ito ang ating pag-aaralan. Bakit mahalaga na tayo ay lumakad sa pag-ibig ng Diyos? Sabi natin, itong taong ito is the year of the greater. Ito ang taon ng mas higit. Amen? Kung last year, it was the year of great grace, ngayon is the year of greater grace. Kung last year is the year of great anointing, this year is the year of greater anointing. Kung last year is the year of great acceleration and great provision, we are believing God that this year is the year of the greater provision and greater anointing. And specifically, para sa Rema, ang taong ito is the year of the greater works, for the greater harvest, for the greater glory of God. Amen? At ang greater works, ibig sabihin, mas higit na dakilang gawa. Yun ang ibig sabihin ng greater works. Ngayong taong ito, mas higit na dakilang gawa ang gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin. Amen? Kung kayo ay naglingkod, kung kayo ay gumawa anything for God and anything for your neighbor last year, itong taon na ito gusto ng Panginoon na tayo ay gagawa ng higit na mga dakilang mga gawa. Okay. When we say the greater works, we are referring to the kind of works that the Lord Jesus did when He was on earth. Ang mga gawa na gagawin natin na higit ay yung mga gawa na ginawa ng Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa. At ano ang mga gawain na yon? Mga himala. Amen? Siya ay nagpagaling ng mga may sakit, siya ay nagbumuhay ng mga patay, siya ay nagpakain ng mga libu-libong mga tao, siya ay tumugon, nagbigay siya ng comfort, nagbigay siya ng pag-asa, amen? Nagbigay siya ng kagalakan sa mga tao. Amen? Na-imagine ba ninyo na yon ang gagawin natin ng masigit sa Panginoon? Alam ba ninyo na yon ang ibig sabihin ng greater works? Baka ang iniisip lang ninyo na gagawin natin na greater works, gusto ni Pastora, mas magbibigay ako ng mas maraming pera ngayon. Yun ba? Gusto ni Pastora, mas maglilingkod ako ngayon ng mas higit. Kung noon ay humahawak ako ng isang cell group, ngayon ay 5 cell group. Ganun ba? Ang ibig pong sabihin ng greater works ay katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Bubuhay ng mga patay. Bubuhay tayo ng mga patay sa espiritu, maboborn again sila at sila ay makakakilala sa Diyos. Alam ba ninyo na ang mga taong wala sa Panginoong Jesus ay patay? Okay. We are going to tayo ay magpapagaling ng mga may sakit. Hindi tayo nagpapagaling, kundi ang Panginoon sa pamamagitan natin.
Gusto ko na ilagay ninyo sa isip nyo na when we say greater works than the works of Jesus, kung anong ginawa ng Panginoong Jesus, ayun ang gagawin natin. And a lot of us, wala tayo sa consciousness na ganon. Tama. Hindi yun ang consciousness natin. Kaya kinaklaro ko sa hapong ito, sa taong ito, ganon ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. No more, no less. Amen. Kaya, kailangan natin, paano tayo gagawa ng mga ganon? The greater works that the Lord wants us to do this year, we cannot do by our own strength. Hindi natin magagawa sa sarili nating kakayahan. Hindi natin magagawa sa sarili nating kalakasan. Hindi natin magagawa sa meron tayo ngayon. Ito ay magagawa lamang natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Ito ay magagawa lamang natin sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ito ay magagawa lamang natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo nagre-rely sa ating physical strength, sa ating sariling energy and ability. Tayo ay nagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa atin, kaya natin magagawa ang mga bagay na yon. That's why we said the greater works can only be done by those who will hunger for the presence of God. Those who will be who will have surrendered, yung mga tao na tunay na nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoon. At gagawin lamang ng Diyos na daluyan ng kanyang kapangyarihan. Amen? Amen. Yun ang ibig sabihin ng greater works. Kaya nga, brothers and sisters, napakahalaga na ihanda natin ang ating sarili para doon. Okay? Kasi pag iinisipin mo, greater works, mapapagod ako. Hindi mo yun gagawin sa sarili mong kalakasan. You will not do it in your own strength, nor your own ability, nor your own possession, nor your own money. When you are believing God, amen, He will fill you. Amen. And He will enable you to do it. Kaya pag-aaralan natin, Pastora, paano natin gagawin yon? Remember that God has given us a commission. Diba? Go forth. Diba? To all the world and preach the gospel. So, meron tayong great commission. Ngayon, wala na ang Panginoong Jesus. At gusto niya na yung mga dakilang mga gawa na ginawa niya ay ituloy natin. Amen? Sabi niya, because I am going to the Father. Sabi niya sa John 14:21, you can do greater works because I am going to the Father. Ano ang significance nung He is going to the Father? Because when He goes to the Father, the Holy Spirit now can come to fill us. Because He is going to the Father, He is now interceding for us, that we can do the greater works that He wants us to do. Nakukuha ninyo? Okay. So, tingnan natin ang Great Commission. So, sabi niya, aalis ako, pupunta ako sa Ama, kayo ang magpapatuloy ng mga ginagawa ko na ito. Aalis ako para makadating yung banal na Espiritu dahil kung nandito si Jesus, hindi bababa yung Holy Spirit. At kung hindi bababa yung Holy Spirit, ano ang ating power? Wala. So, bakit siya kailangang umalis? Kasi mahalaga ang panalangin ni Jesus. He is forever interceding for us that we can do His work on earth. Amen. So ano ang Great Commission? Mark 16:15-18, tingnan natin. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Tingnan mo ang katabi mo, nilikha ba yan? Yung kapitbahay mo, nilikha ba yon? Yung tatay mo, yung nanay mo, yung biyenan mo na nagpe-persecute sa'yo, lilikha ba yon? Yes. Ano ang commission sa'yo ni Lord? Ipangaral ang ebanghelyo, the gospel. Share the gospel of peace. Share the gospel of love. Amen. You are commanded. You are not requested to do it. You are commanded. That is an order from the chief officer. Amen? Hallelujah. And then, sabi niya,
ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay mapaparusahan. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa ipapangaral niyong ebanghelyo, maliligtas. Ang hindi mananampalataya sa ipapahayag ng ebanghelyo, they will be condemned. They will be judged and they will be punished. Amen? So isipin mo yung mga kamag-anak mo na hindi nakakarinig ng gospel, they are already condemned. Kaya mo yon? Next. At, sige basahin ninyo, at ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Okay. Kaya nyo bang magpalayas ng demonyo sa sarili nyong kakayahan? Hindi. Pero you are ordered by the Lord Jesus to do it. Not in your name, but in His name. So yan ang ating order. Amen? Don't be shy. That is the order of our Lord, ang ating Panginoon. Sa pamamagitan daw ng kanyang pangalan, kung tayo ay mga mananampalataya, magpapalayas tayo ng demonyo. Ang question, tinatanggap ba ninyo yung gawa na yan? Tinatanggap ba ninyo, o kung may naposes kayo na kapitbahay, tatakbo kayo kay pastora, Pastora, napuposes yung kapitbahay ko, halika na. Mananampalataya ka ba? Ikaw ang gumawa. Hindi mo ako kailangan. Sapagkat taglay mo ang pangalan ni Jesus. Ngunit madaming Kristiyano, ayaw nilang tanggapin. Bakit? Takot. Kasi nakatingin sa sarili, hindi nakatingin sa Diyos. Brothers and sisters, liwanagin natin, the greater works are supernatural, miraculous works. Because the Lord has committed that every time we share the gospel, He will follow His words with signs and wonders following. Ano pa ang sinabi niya? Next, sila'y hahawak ng mga ahas at kung makakainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Alam nyo, hindi naman kayo purposely kumukuha ng ahas. Halimbawa, may nakita kayo dyan na cobra, hahawakan ba ninyo yon? Use your, head. Ano tawag dito? Gamitin mo utak mo. Hindi mo yun lalapitan. Pero, halimbawa, pumupunta ka sa, inutusan ka ng Panginoon na magpahayag ng gospel sa Pulilio, nakagat ka ng ahas, hindi ka maaano. Because you are on a mission. Ngunit kung ikaw ay papunta doon sa kabit mo at kinagat ka ng cobra, patay ka. Sigurado yun. Amen? Wala ka sa mission ng Panginoon eh. Paano na ka nandun ang protection mo? Amen ba? O magsa-cell group ka, pagpunta mo sa cell group, pinainom ka, hindi mo alam yung palang inumin na yun, meron palang hindi ka maaano. Amen? Hindi ka naman kusang iinom ng lason, di mamamatay ka, dinesisyonan mo, minom ka ng lason, alam mong nakakamatay. Yung mga bagay na hindi mo alam, poproteksyonan ka ng Panginoon. Okay? Hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at gagaling ang may sakit. Is that the Great Commission? Yes. Yun ang gusto ng Diyos na ipagawas. Marami bang may sakit sa inyo? Alam nyo, na-bless ako, galing ako sa Isabela wala ako nung Sunday kasi nagpunta kami sa Isabela. Sobra akong na-bless dun sa ginagawa ni Ron Lopez at sa kanina James. Alam nyo po, 8:00 pa lang ng umaga, Sabado, kasi wala silang pasok, nandun na sila sa Isabela Provincial Hospital. At sila ay nagle-lay hands ng mga sakit. Take note, mga worship team ito, mga kabataan, estudyante. Dahil alam nila na may commission sila sa Panginoon, alam nila na hindi sila pababayaan ni Lord. At nakakatuwa
nakakatuwa kasi maghihingi sila ng permission doon sa security. Sasabihin ng security guard, Manong, pwede po ba kaming pumasok sa ospital? Ipagpapray lang namin ho yung mga sakit. O sige, magpaalam kayo sa nurse, sa mga head nurse. Pupunta sila sa head nurse. Sabi niya, ate, pwede ba naming ipag-pray yung mga may sakit dyan? Tapos sabi niya, kami muna. Kami munang ipag-pray nyo bago sila. At lahat po, pinag-pray nila siguro mahigit 100 may sakit. Mga kabataan ito ha? Mga kabataan ito. Okay, tapos meron silang, dinala sila nung isang nurse. Dito kayo, ipag-pray ninyo yung isa dito, nandito sa dark room. Meron silang dark room. Doon sa mga sobrang alcoholic, yung yung addict. Okay? Pagpasok nila doon sa dark room, meron silang nakita na 21 years old, na payat-payat na binata, nanginginig na dahil siyempre dinidetox dahil sa alak. So, nanginginig. Tapos yellowish na, binabantayan ng nanay. Iyak ng nanay nung ipinag-pray nila. Okay? So, pinatanggap nila kay Lord. Tapos, ipinag-pray nila sa Panginoon. Tapos, wag ko kayong mag-alala. Mahal kayo ng Panginoon. Okay? Umalis na sila. Next Saturday, pumunta na naman sila. This time, kasama na si Brother Jean. Kasi nandun si Brother Jean eh. Alam niyo po, pagpasok kasi nila sa hospital, di ba sa government hospital, madaming mga may sakit sa aisles. Pagpasok nila ng next Saturday, wala na yung may mga sakit sa aisles. Amen? Nakalabas. At ito, dito sila na-encourage ng gusto. Pagpunta nila sa dark room, nakalabas na yung alcoholic. Yun ang sinasabi ng Panginoon, take a step of faith, share the gospel, and the Lord will follow it with signs and wonders. Ano ang nag-udyok sa kanila na pumunta sa hospital? Pag-ibig sa kaluluwa. Anong ibibigay ng mga kabataang ito? Wala. Walang mga pera. Walang pera sa bulsa. Ano ang ibibigay nila? Kung ano ang meron sila. Amen. Alam nila na wala sa kanila ng kapangyarihan. Nagpapagamit lang sila ng bibig, ng kamay, ng paa. Lord, bahala ka sa amin. Kaya nga pagdating ko dito, pinagawan ko sila ng mga ID. Para pagka nakasagupa sila ng mga pulis, alam nila, taga Rema Word of God Church sila. Amen? Kaya natin yon. Kung kaya ng mga kabataan, kaya natin yon. Except that we are so full of ourselves and we are so full of unbelief. Amen. Okay. Nung bago ibigay ng Panginoon ang utos na yan, sabihin mo utos. Hindi yan request, ha? Pakiusap ko sa inyo, pa. Hindi. Sabi ng Panginoon, humayo ka. Amen? Bago ibinigay yan ng Panginoon, binigyan niya tayo. That is the Great Commission. Sabi mo, dakilang utos. Pero bago pinahayo sila ng Panginoon, nagbigay siya ng dakilang commission yan. Dakilang order. Nagbigay siya ng Great Commandment. Ano yung Great Commandment? Sabi sa Matthew 22, verse 36 to 37, Guro, sabi ng isang batang young ruler, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan pertaining to the law of Moses na ibinigay ng Panginoon sa kanya sa Mount Sinai? At sinabi sa kanya ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang dakilang utos ng Panginoon is the order of our Master is to love God. Ibig sabihin, kung buong kaluluwa, ibig sabihin, 100%. Ang iyong pag-iisip, ang iyong damdamin, ang iyong emosyon, ang iyong desire, ay nakatuon sa Panginoon. Amen? At ang kalakasan mo, hindi mo sinasayang ang kalakasan mo para sa mga bagay na walang impact sa langit. Amen? And kung sinusunod natin ang dakilang utos,
sasamahan tayo ng Panginoon sa Great Commission. Because when you decide to love the Lord your God and to love other people, you are moving into the realm of the supernatural and the miraculous. Once you operate in love, sa tuwing tayo ay kikilos dahil sa pag-ibig, may himalang nangyayari. Alam nyo ba na tayo ay hindi lamang katawan at kaluluwa, tayo ay espiritu. Sabi sa 1 Thessalonians 5:23, we are spirit, having a soul, living in a body. Our spirit is perfect, but our soul, we have to renew. Para yung perfect na espiritu ay makalabas para makita sa ating katawan. Nauunawaan ninyo ako? As of now, kung ikaw ay born again Christian, perfect ang spirit mo. Ang espiritu mo ay katulad ng espiritu ng Diyos. Banal, walang bahid. Ngunit, ang dahilan kung bakit tayo minsan hindi nagiging nabubuhay ng banal, sapagkat maraming basura sa ating isip. Amen. Ngayon, kung tayo ay mag-ooperate sa love, tayo ay iniaangat ng Diyos because love lifts us. Iniaangat niya tayo mula sa mere na physical to the spiritual level where we don't operate in the realm of the physical, where we bypass the natural laws. Amen. That's why acceleration, that's why favor, that's why miracle happens in our life. And the first miracle that ever happened to us is when we got born again. That is the first and the greatest miracle that a person can experience. Biruin mo, you became a new species. Naging bago kang nilalang, something that never existed before. Amen? Ikaw ay ka-espiritu ng Diyos. Amen? Ngunit meron kang katawan. Physical, meron kang physical na reality. Amen? That is the first. But because you are born to the realm of the miraculous, you are a miracle worker. And some of us cannot receive that because we don't believe. Because we are tying, pinagsasama natin yung ano ng Panginoon sa ating performance. Amen? We rely on our performance. You say, I don't deserve to be a miracle worker kasi ganito ang buhay ko, ganito lang ako, wala akong, hindi. Amen? Everything that we are experiencing, every good thing that we possess, everything that we are, we don't deserve. It's only by the grace of God that we are alive today. It's only by the grace of God that I can preach to you today. It's only by the grace of God that I can share the gospel, that I can help people who are sick. It's all by the grace of God. Why? Because He loves me despite me. Kayon ang kailangan na tanggapin ninyo, gaano man kayo kadumi, kapangit ang ugali ninyo, mahal kayo ng Panginoon ng kasing laki ng pagmamahal niya sa Panginoong Jesus. Whether you believe it or not, that is the truth. At maraming mga Kristiyano na hindi nila yon matanggap sapagkat ang sarili nila hindi nila matanggap. If you can't accept yourself, no one will accept you. But I tell you, even if you will not accept yourself, the Lord has accepted you and consider you His beloved. Alam mo, yan ang mahirap maunawaan ng tao. Kaya maraming tao depressed, stressed, may sakit, mahirap. Kasi hindi nila matanggap ng buong buo ang reality na mahal sila ng Diyos. If you only receive that love, that kind of love, that God loves you that much, wala kayong fear, wala kayong aalalahanin. Bakit kailangan mong mag-alala? Kasi hindi mo naunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Minaliit mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya nga minsan,
ang nagiging problema sa mga Kristiyano is yung maling doktrina nila sa sovereignty. Ganito ang buhay ko kasi siguro kalooban ito ni Lord sa akin. Hindi. God is not sovereign in your life because what is sovereign in your life is your choice. Alalahanin mo na ang Diyos ay hindi nakakakilos sa lupa ng walang katawan. At kung ang katawan mo at pag-iisip mo ay ibibigay mo sa dyablo, walang magagawa si Lord dyan dahil nirirespeto ang kalooban mo. Amen? Okay. I said that if you move into the realm of love, you are moving into the realm of the miraculous. Gusto ko pong hindi ko po alam kung paano itagalog ito. Pero pakitanong na lang sa inyong mga cell leaders. Meron po akong isi-share sa inyo na nakuha ko sa internet. Nakuha ko to sa Foundation of Inner Peace. At ang title po nito is Understanding the Meaning and Operation of Miracles. Kasi we are God's loved children. So kung tayo ay mga anak ng mapaghimalang Diyos, natural mapaghimala din tayo. Amen? At kung magiging kawangis tayo ng Diyos sa kanyang pag-ibig, makakagawa tayo ng mga himala na katulad ng ginawa ni Kristo. Sige, basahin natin. I'll try my best to explain it in Tagalog. Number 1, basahin natin ng sabay-sabay. Miracles occur naturally as expressions of love. The real miracle is the love that inspires them. In this sense, everything that comes from love is a miracle. Miracle yung pagiging born again natin sapagkat yun ay tinanggap natin na pag-ibig ng Diyos. Ang lahat pala ng himala ay ekspresyon ng pag-ibig. So kung nakaranas ka ng himala sa buhay mo, ibig sabihin nag-manifest ang love ni God sa buhay mo. Amen? Picturean nyo na lang kasi mabilis ito. Picturean nyo kung mayroon kayong mga iPhones. Number 2, all miracles mean life and God is the giver of life. Lahat ng himala, ang ibig sabihin ay pag-ibig. Amen? So kung naka-experience ka ng healing, miracle healing, it's because that is the manifestation of God's love for you. Number 3, miracles are natural. When they do not occur, something has gone wrong. Ang mga himala daw ay natural sa atin. Na mga anak ng Diyos, kung hindi daw nangyayari ang himala sa ating buhay, may problema. May problema sa atin. Amen? This was written by a Christian. After years of meditation, si Helen Scholz ang nagsulat. And, alam niyo po, she lived to be over 100 years old. Amen. Number 4, miracles are everyone's right, but purification is necessary first. Karapatan daw natin ito, ngunit kailangan natin ang holiness. Sabi mo, holiness. Holiness means obedience to the word of God, obedience to what the Lord is telling us. That is holiness. Hindi yung mahaba ang mukha mo, magdamit ka ng mahaba ang buhok mo. That's not holiness. That is ugliness. Amen. Walang ugly na anak ng Diyos. Amen. Number 5, miracles are healing because they supply a lack. They are performed by those who temporarily have more for those who temporarily have less. And I think that is faith. Those who have more love have more faith because faith worketh by love and love worketh by faith. If you have bigger faith, then you can minister love to the others. Amen? Nakukuha po ninyo? Ang ganda, no? Okay, number 6, miracles are a kind of exchange, like all expressions of love, which are always miraculous in the true sense. The exchange reverses the physical laws. They bring more love both to the giver and to the receiver. If you minister love to alam niyo po, ako nararanasan ko, yung mga sineran ko ng gospel, na nag-respond sila na ni-receive nila, there is a spiritual attachment that is developed. I have become their spiritual mother, and they have become my spiritual children, and that attachment in the spirit remains forever. Kaya, mas marami kayong spiritual sons and daughters, mas maganda. You become
mas nakakatanggap kayo more and more ng love. Amen? Okay, number 7. Prayer is the medium of miracles. It is a means of communication of the created with the Creator. Through prayer, love is received, and through miracles, love is expressed. Beautiful. Kaya kayong mga kababaihan na naghahanap ng asawa at meron kayong nakita, pag-pray ninyo ng ipag-pray. Sasabihin naman ni Lord kung yun ang ipag-pray mo eh. Huwag na yan ang ipag-pray mo. Committed na yan. Amen. Hallelujah. Okay. Next. Miracles are both beginnings and endings. Alam mo, nung nireceive natin ang new birth, ending na yun ng lumang buhay, beginning natin ng new life in Christ. Amen. Because of that miracle. And so they alter the temporal order. They are always affirmation of rebirth, which seem to go back, but really go forward. They undo the past in the present, and thus release the future. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. Behold, the old is gone and the new has come. Glory! Amen? Praise the Lord. Number 9. Miracles bear witness to truth. They are convincing because they arise from conviction. Without conviction, they deteriorate into magic, which is mindless and therefore destructive, or rather, the uncreative use of mind. Amen. Miracles are beautiful. Amen. Number 10, miracles transcends the body. Tama naman. Pwede kang bigyan ng Panginoon ng bagong kidney kung nagdadialysis ka. Pwede kanyang bigyan ng bagong puso kung merong sakit ang puso mo, or pwede niyang i-repair yung iyong puso. They transcend the physical laws. They are sudden shifts into invisibility, away from the bodily level. That is why they heal. Amen? Kaya naggagaling ang miracle. Oh, I'm trusting that you are understanding me. Amen? And then, number 11, a miracle is a service. Ang pag-ibig ay paglilingkod. Di ba? It is the maximal service you can render to another. It is a way of loving your neighbor as yourself. You recognize your own and your neighbor's worth simultaneously. Walang lugi. Nare-recognize mo yung worth mo, nare-recognize mo yung worth ng kapitbahay mo. Di ba reciprocal? Okay? And then, 12, miracles make minds one in God. They depend on cooperation because the sonship, because the sonship is the sum of all that God created. Miracles, therefore, reflect the laws of eternity, not of time. That's why miracles, they do not honor time. You can accelerate. They bypass because they are spiritual. Alam niyo po, ang nagkaroon lamang ang time nung nagkaroon ng matter. Without matter, the flesh, there was no time because God is timeless. Miracles, they are timeless. They are in the realm of the Spirit, and love is a spirit. They are in the realm of the supernatural. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ito. When we love, there is always a miracle that is happening, which may not be outright observable at first. But eventually, makikita mo. Amen? Because of the transformation and the change. Okay? Next. Miracles reawaken the awareness that the spirit, not the body, is the altar of truth. This is the recognition that leads to the healing power of the miracle. Number 13, miracles are natural signs of forgiveness. Through forgiveness, you accept God's forgiveness by extending it to others. Okay. If you are not forgiving, you will never receive miracles. Napakahalaga
na wala tayong kinikimkim na unforgiveness sa ating puso dahil ang unforgiveness is defilement. Di ba sabi natin kanina, it needs purification. Kaya, tanungin natin ang Lord, meron pa ba ako na kinikimkim na bitterness or unforgiveness sa puso ko para yung miracle ng kayamanan ko dumating, yung miracle ng healing ko dumating, yung miracle ng mapapangasawa ko dumating, yung miracle ng ministry ko dumating. Amen? Praise the Lord. Miracles are part of an interlocking chain of forgiveness which when completed is the atonement. Atonement works all the time and in all the dimensions of time. Yung atonement na ginawa ng Panginoon is the highest atonement. Okay? Miracles enables you to heal the sick and raise the dead. Amen? Because you made sickness and death yourself. Ibig sabihin, sickness and death originated from man. Kanino? Kay Adan. Amen? And can therefore abolish both. You are a miracle. Sabi mo sa katabi mo, you are a miracle. Capable of creating the likeness of your Creator. Everything else is your nightmare and does not exist. Your problem, your sickness is a nightmare. They are not real. Okay? They can change. Only the creations of light are real. You are a creation of light. John 1:4 says, Jesus is light and He is the life of the world. Amen? Next, miracles represent freedom from fear. Atoning means undoing. The undoing of fear is an essential part of the atonement value of miracles. 18, a miracle is a universal blessing from God through Jesus Christ. It is the privilege of the forgiven to forgive. Without Jesus Christ in you, you will never experience miracle. Kaya nakita ninyo kung bakit kailangan natin ipahayag at ipamahagi ang Panginoong Jesus. Amen? Number 19, miracles praise God through you. They praise Him by honoring His creations, affirming their perfection. They heal because they deny body identification and affirm spirit identification. 20, miracles should inspire gratitude, not awe. Yan, mahalaga yan. Pagka tayo nakakaaranas ng miracle, dapat nagpapasalamat tayo, hindi yung, nakakagulat. Natural yun sa'yo. Amen? Natural sa atin yung, Lord, salamat sa Lord, pupunta ako sa SM, kailangan ko ng parking. Pagdating mo, biglang may umalis, ikaw na magpa-park. Anong sasabihin mo? Thank you, Lord. Hindi ka na nagugulat kasi alam mo, karapatan mo. Amen? Okay. You should thank God for what you really are. The children of God are holy and the miracle honors their holiness. Alam mo, ang miracle para na nararanasan natin, pagpaparangal pala ng Panginoon dahil sa ating kabanalan. Hindi dahil sa kabanalan is obedience to the Lord. Amen? The miracle honors their holiness, which can be hidden but never lost. Mga tao, mga judgmental, banal ba yung mga nandyan? Ang sisikip ng mga pantalon nila, pati yung pastoran, sikip ng pantalon. Holiness, hindi ugliness. Okay. Okay, number 21. Jesus Christ inspire all miracles, which are really intercession. You know, miracles happens because Jesus Christ is always interceding. That's why we should also intercede for other people so that they can also receive their miracle. Kung kayo ay tamad manalangin para sa mga taong mahal nyo, mula ngayon, huwag na kayong magtamad. They can only experience miracle when you pray for them. Amen? They intercede for your holiness and make your perceptions holy. By placing you beyond the physical laws, they raise you into the sphere of divine order. In this order, you are perfect. Amen.
Alam mo, ang mape-perfect pagdating ng Panginoong Jesus is our body because this will be glorified. As of now, our spirit is perfect. But our mind, we have to renew. Amen. Miracles restore the mind to its fullness. By atoning for lack, they establish perfect protection. The Spirit's strength leaves no room for intrusion. Kaya nga, pwede nating sarhan ang dyablo sa ating the battle is in the mind, di ba? Yung ating pakikipagbaka sa kaaway nasa isip. Pagka inaalaw natin ang dyablo na i-deceive tayo, nag-intrude siya. Amen. And let's not allow him. Number 23, the Holy Spirit is the mechanism of miracles. He separates the true from the false by His ability to perceive totally rather than selectively. Number 24, tapos, wala na. Wala na. Alam niyo kung bakit ko to, I took the time of reading this to you? Because miracles, amen, are the expressions of love. When we do not love, when we do not receive the love of God, there is no miracle in our life. And we said the work that we are going to do, the greater works, means doing the miraculous. And can we do it? Yes. With the love of God operating in us. Ang gagawin lang natin, number 1, brothers and sisters, we have to understand anong klaseng pag-ibig ang pag-ibig ng Diyos sa atin, and we have to operate and walk in that love. To walk means to carry on. Carry on. Amen? Yung kaninang sinabi ko, yung example po ng walking in love ay ganito po. Meron kayong sa madaling araw, di ba lalo na kung nasa probinsya, kakatulad ng sa Isabel, ang ginaw-ginaw ngayon doon. Okay? Parang yung ikaw ay naglalakad sa mahamog na lugar, na ang sobrang kapal ng hamog, na pagka ikaw ay lumakad doon, maya-maya lang mababasa na ang buong mong mga damit. Amen? At yung kung meron kang sombrero o salakot, magdidrip yung sombrero mo ng ulan, parang ulan. Amen? Pag ikaw ay lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, nagdidrip ka ng pag-ibig. So you leave traces of love behind. You leave traces of miracles behind you. Di ba yan ang gusto natin? Di ba pagka merong mag-asawa na nag-aaway, na-restore yung relationship nila dahil sa pag-ibig, that is a miracle. Amen? Amen. So, ang miracle pala ay nangyayari kung may pag-ibig. Kung tayo ay lumalakad sa pag-ibig. At ang pag-ibig pala ay patuloy na pagpapatawad. At ang pag-ibig pala ay pagsunod sa Panginoon, pagsuko sa Kanya, at paglakad ayon sa Kanyang holiness. Amen? Hindi tayo papayag na ma-defile tayo ng mundo, sapagkat hindi tayo matatats ng mundo dahil nakaangat tayo. Amen? Ngayon, sino sa atin ngayon ang lumalakad lagi sa pag-ibig? Maraming mga Kristiyano, hindi sila lumalakad sa pag-ibig ng Diyos sapagkat hindi nila nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Naunawaan ba ninyo ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig kasi ay napakaraming ibig sabihin. Sa salitang Grego lamang, may 4 na term ang pag-ibig, di ba? May ergos, romantic love, merong agape. Ang ating pinag-uusapan na pag-ibig ay agape. Yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos na hindi, ano ba sa Tagalog? The love of God that never fails. Hindi pumapalya. The love of God that covers a multitude of sins. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na kahit gaano kakasama, wala kang ginawang mabuti sa buhay mo, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. It's a love we don't deserve. It's a love we cannot earn. Amen. Kung tatanggapin natin yung klase ng pag-ibig na yon, we will be lifted up into the miraculous, supernatural level. Amen. Naku, sana naunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Ngayon, maliban doon, alam niyo po, si Reinhard Bonnke ay paborito ko.
At ito, meron akong mga excerpts na kinuha sa kanyang mga devotionals about love na gusto kong basahin sa inyo. Okay? Unang-una, ano ang pag-ibig? Kailangan magkaroon tayo ng klaro na definition sa pag-ibig ng Diyos para alam natin itong lakaran. Sa mga pagkakataon na kailangan natin, pwede nating ilapat sa ating sarili. Halimbawa, sinabihan ka ng doktor, ikaw hanggang next month ka na lang kasi sira na talaga ang pancreas mo. Pwede mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, alam kong mahal mo ako. At kalooban mo na ako ay pagalingin. Tatanganan ko ang pag-ibig mo na yan sapagkat ang pag-ibig na yan ang magdadala ng himala sa aking katawan. Kasi alam mo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pumipili. Amen? God so loved the world. He loved the ungodly. Ang conditional ang love niya. Kasi kahit anong kalagayan mo, mahal ka niya. Amen? Makinig po kayong mabuti. Babasahin ko lang po ito. Sandaliling. What is God's love really? Okay? Number 1, God's love is not a mere sentiment or emotional attachment. Hindi siya feeling. Although may feeling, kasi hindi naman maging colorful ang buhay mo, ang pag-ibig kung walang damdamin, tama? Pero hindi lamang siya ganon. Pakinggan ninyo. Nor it is not a mere sentiment or emotional attachment, nor it is a dutiful relationship as when we love a father because he is our father, or their children love us only because they are our children. In the other way, it is the other way with God. Ibig sabihin nun, hindi siya obligasyon. Hindi ka naglilingkod dahil obligasyon mo. Naglilingkod ka sapagkat mahal mo ang Diyos. Amen? Hindi ka nagpupunta dito para hindi ka ma-disqualify sa sagip eskwela. Nagpupunta ka dito sapagkat mas gusto mong makilala pa ang Diyos na nagmahal sa iyo. Amen? Okay, so that is love. Hindi siya emosyon, hindi siya sentimental love, hindi. It's not even fondness. Amen? Sabi niya, okay, God's love is not fondness. Alam mo yung fondness? Natutuwa ako sa iyo kasi you are nice. It's not, the love of God is not always nice. In fact, ang pag-ibig ng Panginoon, sa pag-ibig niya, nirebuke niya ng gusto yung mga Pharisees. Di ba mahal natin ang mga anak natin? We are fond of our children. Kung nagdadrag sila, natutuwa ka pa? Sasapukin mo. That is love. Amen? Hindi mo pakikiusapan si Gab-Gab, pakiusapan ko, Gab-Gab, kailangang maunawaan mo. Hindi, ang naintindihan ng bata ay sapok, paluin mo sa puwet, di titigil. Di ba? Kasi wala siya sa tamang pangunawa. Ganon din ang Panginoon, the love of God disciplines. Amen. Okay. Sabi niya, the love of God, other than that, the love of God penetrates our cold hearts. Shed abroad by the Holy Spirit. It is the closest, most personal love for us. Amen? Amen. Number 2, real love is an electric galvanizing force. Ito daw ay isang kuryente. Amen. Puwersa. Okay. Electric current is measured in 3 ways: amperes, watts, and volts. They name the flow, the force or rate of the flow, and the volume or potential energy. Diba? Pagka mas mataas ang voltahe, yung mga ginagamit na voltahe sa electric chair, yun ay mga 440 volts. Yung mga ginagamit ninyong pang-charge ng telepono ninyo ay kung ilang volts lang yun, 5. Meron kayo yung mga 110 na volts, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo pwedeng i-compare doon sa mga na yon. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang dimensions na kinanta nila kanina, how high, walang dimension. How wide, how deep, how long, how strong, how sweet is the love of God. Hindi mo kaya siyang i-measure. Walang kayang mag-measure ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? God's love is as infinite as God. Amen? So sabi niya, the love of God is declared to be beyond measure, infinite.
It is as infinite as God Himself, because God is love. Science cannot work God out, because science can only handle what is measurable or quantifiable. Amen? Okay. Love's healing power. When Jesus healed the sick, it was not just sheer voltage power He wielded, but the power of His conquering love. Sabi mo, love conquers. Ayan. Pagka natutulog yung katabi mo, paluin mo. Dito. Okay. O, ang dami nang nagpapalo. He healed the sick by His stripes. That was the secret wonder of His anointing. Okay? Ang secret wonder ng anointing ng Panginoon ay yung kanyang mga latay. Alam mo, pagka iniisip ko to, merong relasyon ang healing sa pain. Amen? They are strangely connected. Because without pain, hindi mo kailangan ng healing, di ba? Di ba? Okay. Tingnan natin. He healed the sick by His stripes. That was the secret wonder of His anointing. He healed a withered arm, although it provoked men to plot against His life. He risked everything and would go to any lengths, even the cross, for the sake of the suffering. Pain and the ministry of healing are strangely linked. When some of us are willing to know the fellowship of His suffering and feel the same anointing of love as Jesus had, and the same heartbreaking pity that forgets self, and that will make any sacrifice for the afflicted as Jesus did, and become so identified with the feeling of our infirmity. Ganito yon. Kung kayo ay nagpe-pray over sa mga may sakit, kung wala kayong compassion doon sa may sakit, kahit na ikaskas nyo yung kamay ninyo, hindi yan gagaling. Kasi the healing will come from a compassion within. Amen? Ang healing power ng Panginoon ay nagmumula sa kanyang compassion, which is love in action. Compassion is love in action. Na, dahil doon sa kanyang compassion, willing siya na mag-sacrifice. Amen? Willing siya to forget Himself. Kaya nga may anointing yung stripes niya kasi inaalay niya yung kanyang katawan na maging exchange. Na yung kanyang katawan ang magkasakit para yung katawan natin mawalan ng sakit at magkaroon ng kagalingan. Until we experience that pity and that selflessness, doon lamang makagkakaroon ng healing. Bakit ang mga magulang na pagka ang may mga anak may sakit? Di ba? Parang kayo ang may sakit, di ba? At kung pwede lang, kayo ang magkasakit, hindi yung anak nyo. Ganun na klase ang compassion. Kaya pagka pinagpe-pray ninyo sila for healing, ganun na lamang ang pag-ibig nyo sa kanila, gumagaling sila. Nakuha ninyo? Kaya nga, when we move into the love of God, we are raised up to the miraculous level. Napakahalaga ng pag-ibig, brothers and sisters. And to love means to deny self. Pagkamahal natin ang ating mga tao, hindi natin ipagkakait ang ating oras, hindi tayo magkakait ng pera, hindi tayo magkakait ng atensyon, hindi tayo magkakait ng ating lakas. Pupuntahan natin sila talaga. Nakuha po ninyo ako? Yun ang ibig sabihin po nun. It is a selfless love. Amen? Kaya nga si Apostol Pablo, para lang masave ang mga tao, sabi niya, I am willing to spend and be spent for the sake of Christ. Are you willing to spend and be spent? Ibig sabihin yung buhay ninyo, iaalay ninyo. Until you come to that point, you will not experience the miraculous. Amen? It is a total abandonment of self to the Lord. Okay? And then, number 4, love cannot have reasons. It is the ultimate. Walang reason ang pag-ibig. Kaya nga nakita ninyo yung mga kabataan, pagka na-in love sila, anong nakita mo dyan? Diba? Broken family, lasenggo, walang trabaho, tamad, ang baho pa ng hininga. Anong nakita mo dyan? Walang reason ang pag-ibig. Wala kang future dyan. Nonsense. Ipag-pray mo na lang yung anak mo.
Kasi walang rason ang pag-ibig. It is the ultimate. Katulad din ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala namang bagay. God loves us not because we are lovely or there is a virtue in us that we are worth loving, but God loved us not because we are lovable, but because He is love. Siya ay pag-ibig. Amen! Praise the Lord! That is grace. Biyaya, ang bayang Israel, walang dahilan ng Panginoon na ibigin sila. Inibig niya sila kahit they are stiff-necked people because they are not lovable, but because He is love. Dapat ganon ang pananaw mo sa Diyos. Kaya, pag ikaw ay dudulog sa trono ng biyaya, biyaya lang talaga ang kailangan mo. Kasi wala ka namang maibigay na mga credentials mo. Lord, ganito ako, ginawa ko. Meron ka ba? At kahit naman meron kang ginawa, hindi pa rin yon ang basihan. Bakit ka pagagalingin o bakit ibibigay ni Lord ang hinihingi mo? Gagawin niya yon sapagkat nature niya ang umibig, nature niya ang mabiyaya. At kung ikaw ay hihingi, ibibigay niya. Amen? Kung ganon ang paniniwala mo at attitude mo, kapatid, hindi ka magwo-worry, hindi ka matatakot, hindi ka madidepress, hindi ka mai-stress. Kasi alam mo, kahit saan ka pumunta, alam mo, mahal ka ni God. That's why it's so easy to receive. Amen? Naunawaan ninyo ako? Hallelujah. So wala nang lalapit, Pastora. Laki ng problema ko kasi ganito. Ba't ka umiiyak? Mag-rejoice ka. Thank you, Lord, sapagkat alam mo ang kalagayan ko at meron ka ng sagot. Tinatanggap ko na hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil mahal na mahal mo ako. Ganoon ang panalangin natin. Amen. Okay. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ganon niya tayo kamahal. Sabi mo, ganon ka kamahal ni God. Okay. Alam po ninyo, kung tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos, makikita natin na ang Panginoon, inireveal niya ang kanyang sarili sa kanyang salita. Bilang isang Diyos, He is a consuming fire and He is love. And these two, alam niyo nung inireveal niya ang kanyang sarili kay Moses, nung tinawag niya si Moses, pinakilala niya ang sarili niya sa burning bush, di ba? Ngunit itong dalawang ito, na revelation ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili, when you join them together, it becomes a flame of love. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nag-aapoy. Ang pag-ibig niya, kung tatanggapin natin yan, alam mo, maraming mga tao, hindi pa ako ready sumama sa inyo kasi meron pa akong ganito. Hindi ka hindi ka magwawagi kung anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay mo nang wala ang fire ng pag-ibig ng Diyos. Because it is the flame of God's love that will purify you. Until you receive it, you will stay where you are. Kaya hindi pwede yung rason, hindi pa ako handa. Hindi ka maging handa. Hindi pa ako karapat-dapat. Never ka na maging karapat-dapat. Kung ako ikaw, lumapit ka na ngayon, tanggapin mo na ang pag-ibig ng Diyos na maapoy para ma-purify ka na. Amen! At para matanggap mo na ang mga himala na kailangan mo sa buhay mo. And the time is now. Walang delay-delay. Paano kung inabot ka ng rapture? Paano kung namatay ka bigla? Wala ka na. Amen? Kaya nga, there is an urgency in the works that we are going to do. We cannot postpone it because people are dying every day. Pwedeng yung kamag-anak mo na ang tagal-tagal nang ine-impress sa'yo ng Holy Spirit na puntahan mo, kung pa-delay-delay ka, pwedeng namatay na siya. Ano ngayon ang damdamin mo? O pwedeng ikaw ang nabaldado. Paano ka pa ngayon makakapunta? Amen. Praise the Lord. Alam nyo, grabe ko na nga ba, maaalala ko na naman. Last week, inimbita ako ng Marikina Valley Pastors Association, mag-share.
Kasi ang team nila is advancing the harvest. Papas ba yun? Advancing the harvest. Tapos leadership training ito ng lahat ng kanilang mga leaders na galing sa mga tribes. Maraming Bot-Bot tribe, galing sa Mountain Province, mga Aita, mga galing sa mga leaders, mga pastors, mga babae at mga lalaki. Binigyan ako ng topic ni Pastor Balana ng The Women in the Harvest Field. Alam niyo po, napaka-saya namin. Kasi diniscuss ko sa kanila yung role nating mga kababaihan ngayon. We are God's secret weapon in the last days. Sinishare ko sa kanila, sobrang namin. So, sa tuwa ni Bishop Balana, after namin na nung kumakain kami, tinabihan niya ako. Tapos sabi niya sa akin, naikwento na ba sa'yo? Na po, Bishop, na ako ay namatay na. Nabalitaan ko po. Actually, na-comatose siya ng 3 days sa Immaculate Conception. Nabalitaan ko yun, binilit ng Dr. Sulbeta sa akin. Umakyat ako sa langit. Nag-usap kami ng Panginoon. Alam niyo po, ang buhay ni Bishop Balana, 72 years old siya. Ang buong, maliban nang nagpastor siya dito ng Christ to the Orient, was the biggest church in Marikina that time. Hindi pa ako born again, naririnig ko na siya. Pero after that, siya po ay tinawag ng Panginoon na maging missionary sa mga tribal communities. So mga Aita, at alam niyo po, napakahirap maging missionary sa mga ganun na mga lugar. Di ba kasi yung mga headhunters, yung mga yon, mga cannibal, yung mga pinupuntahan niya. Tapos hanggang sa makarating siya sa Cambodia, actually dinala pa nga niya ako sa Thailand minsan hanggang sa Laos, yung mga ganyan. Dami niyang pinagdaanan, lagi siyang pinoproteksyonan ng Panginoon. At alam mo, nung makarating ako sa langit, na-bless po ako ng todo doon sa sharing na ito ng pastor na 72 years old bishop. Sabi niya, pag akyat ko sa langit, ang ganda-ganda. Sabi niya, nag-uusap kami ng Panginoon, marami kaming pinag-usapan, sabi niya. Pagkatapos, ang tanong sa akin ng Panginoon na hindi ko makalimutan na isinare niya sa akin ay ito. Number 1, what have you done to the lordship of my son in your life? Pag-akyat pala natin sa langit, hindi tatanungin ng Panginoon kung ilan ang napagwagian natin, ilan ang napuntahan natin na lugar, sa ilang tayo nakapag-misyon, ilan ang inadapt natin ng mga bata, hindi pala. Ang question ni Lord sa kanya, what have you done to the lordship of my son? Pangalawa, what have you done with the potentials that I have given you? Ang unang na-vision niya, yung merong biglang sa harapan niya na napakalaking bundok. Tapos yung bundok na maraming puno, mga dahon-dahon, na green, and then all of a sudden, naging gold. Yung mga twigs, yung mga puno, yung mga dahon, naging gold. And then after that, naging rubies, naging basura. Sabi ng Panginoon, ganyan ang ginagawa ng mga anak ko sa potentials na ibinigay ko sa kanila. And one day, I will ask them, ano ang ginawa mo sa potential na binigay ko sa iyo? And nung sasagot na siya, nagising siya. Sabi niya, sayang. Sabi naman ng misis niya, praise the Lord, nagising ka na. 3 araw ka nang natutulog. Alam niyo, sabi ni Bishop Balana sa akin, alam niyo, hanggang ngayon, iniisip ko yun. Sabi niya, my senses are so sharp. My spiritual senses. God is here, and God is here. Magtatanong pa lang ako sa kanya, sinasagot na niya. And meron akong napapanood, pinapakita niya sa akin lahat ng ginawa ko sa kaharian. And I cannot understand, sabi niya, dahil nakikita ko yung ipinapakita niya, and yet nakikita ko siya sa akin sa likod ko. God is everywhere. Sinusurround tayo ng kanyang presence at ng kanyang pag-ibig. Alam niya lahat ng iniisip natin, lahat ng desires ng ating puso. Alam niya lahat ng ginagawa natin. Alam niya hanggang sa kahuli-huli ang iimay-may ng being natin. Alam ni Lord. Bakit
ka magrereklamo sa Kanya, Lord, alam mo ba na ganito ang ano ko? Ito ang sakit ko. Nonsense. Sabi ko sa Panginoon, Lord, alam nyo, pagkatapos itong series na ito ng love, mag-aaral tayo. A lot of Christians, they do not understand the Lordship of Jesus Christ. Pero heavy sa heart ko. Last year, nag-preach na ako about love, pero hindi ko nakikita ang manifestation ng miracle sa atin. Ibig sabihin, hindi natin naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. A lot of people are still very self-contained. Career ko, trabaho ko, pamilya ko, negosyo ko, ito ako. No one is going out to really serve God selflessly. Alam niyo po, napakadaming inopen ng Panginoon sa atin. Kahapon, nung nag-board of meeting kami, trustees, ang problema namin, sino ang ipapadala sa Real, sa Llanera, sa Baligatan, sa ganito. Dahil, if anyone will come to me and say, I am willing to pastor a church, right now, iti-train ka namin ni Pastora Citas para mag-pray. Sabi ko, Lord, bakit kailangan kong abutin ng 60 years old para maunawaan ko ito? So, if you will give me the time to live after 85, my goodness, ang dami ko pa magagawa. Amen? Anong ginagawa natin sa ibinigay ni Lord sa atin? We have His Spirit, we have His name, we have His love, we have His anointing, we have His protection, we have authority. What have you done? Paligid lang natin, ang daming nagsasuffer. Amen. The love of God, kailangan natin mag-manifest ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang celebration sa church, hindi lang yung pagkanta, hindi lang yung pag-usher, hindi lang yung pag-cell leader. There are things higher than those, and that is soul winning. Kahit na maganda ang ating awit, kahit na maganda ang itsura natin, kahit na walang saysayan, kung hindi tayo sumusunod sa order ng ating Master. Amen. So, this year is the year of greater works. Are you ready? Greater works are miraculous works. So, kailangan natin, i-commit natin ang ating sarili. Lumakad tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Hindi natin magagawa ang lahat ng yan kung hindi natin tatanggapin ang pag-ibig ng Panginoon at lakaran. How can we qualify? Paano tayo magko-qualify? Number 1, be born again. Amen. Kailangan mong ma-born again. Kasi kung hindi ka born again, wala, patay ang espiritu mo. Amen? Sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old is past, and behold, the new has come. Ngayon, kung born again ka na, bagong espisi ka. Hindi ka na yung dati. Amen? Unique creation ka. Unique species ka. You have the capacity of God in you. You have the potentials of God in you. You have been elevated to the God class. Hindi ka anghel. Amen? Ikaw ay ka-level ng ating Panginoong Diyos. Number 2, be filled with the Holy Spirit. Romans 5:5 says, anong sabi niya? 5:5, Romans, now hope does not disappoint. Ibig sabihin, ang hope natin ngayon ay magamit tayo ng Panginoon to do the greater works. That is our hope. That we can do the miraculous with His love. Sabi niya, our hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. It will all be the work of the Holy Spirit through us if we are motivated by love. Amen? Number 3. So, kailangan ma-born again ka. Kung hindi ka pa siguradong born again ka, kailangan ka ma-born again. Hallelujah. Meron pa ba ditong hindi born again? Kung isinuko mo ang puso mo sa Panginoon, born again ka. Okay? And then, number 3. Number 3, renew your mind. Amen? Sabi niya sa
Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable. Huwag mong ibibigay yung kamay mo, mata mo, bibig mo sa gamit ng dyablo. Huwag mong magpagamit ang members ng katawan mo sa kanya. Amen? Huwag kang magchismis, huwag kang manira ng tao, huwag kang magnakaw. Alam mo na, huwag mong gamitin yung katawan mo sa hindi tama. You are offering that to the devil. But instead, offer it to the Lord as a sacrifice. Okay? And then, verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Kailangan yung mind ng Panginoon, yun ang ating ilagay sa isip natin para yung isip ng Panginoon, yun din ang ating isip. Amen. Para kung yun ang isip ng Panginoon, yun din ang ating isip. Yung pag-ibig ng Panginoon, yun ang magdadrive sa atin. Miracles will come. Amen. And then, number 4, stand in the full stature, in the full measure of the stand in the full measure of the fullness of Christ. Basahin natin sa Ephesians 4:13-16. Hanggang makarating tayo, okay. Itong verses na ito, kung babasahin niyo yung mga preceding verses, yung mga nauna. Sabi ng Panginoon, binigyan niya ang iglesia ng kaloob. And God gave gifts to the church. Ano itong mga kaloob na ito? Apostol, propeta, evangelist, teachers, at saka pastors. Ito ay mga kaloob sa iglesia. Para saan itong mga kaloob na ito? We are gifts to you for the equipping of the saints. Para kayo ay maturuan. Amen. Nagtuturo ako ngayon sa inyo. Ini-equip ko kayo to do the miraculous. Until, sabi niya, hanggang saan ko kayo tuturuan? Hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, mature, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. My assignment to you is until you are filled with the fullness of Christ. If you are filled with the fullness of Christ, whatever Christ did, we can do it greater than what He did. Amen? So, ibig sabihin, mag-mature na tayo. Huwag na tayo yung mga bata na konting bagay na o-offend. Parang yung merong isang kapatid, nagkamali siya ng pakinig na offend. Hindi na muna ako mag-church pastora kasi nako ay nasaktan. O di nagtagumpay ang dyablo sa'yo. Once na hindi ka na makarinig ng salita, nanakawan ka na ng salita ng dyablo. The thief cometh only to steal, to kill, and destroy. And the first thing that he will steal is the word. Because if he can steal the word, he can now destroy you and he can now kill you. Because the word is light and the word is life. Amen. Hallelujah. So, kailangan natin malaman ang pag-ibig ng Diyos at lakaran natin ito, brothers and sisters. Amen. Alam nyo, nung i-release ng Panginoon ang salitang greater sa atin, He has prepared everything that we need so that He is watching that His word, the greater, the promise of the greater, He is watching that He can fulfill it in our lives if we only receive His love. Amen. Are you ready to receive? So kung ready kayo, tumayo tayo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Come on, let us commune with the Lord. Hallelujah. Lord, dalangin ko na ang mga salitang ito ay hindi masayang. Palakihin mo ang aming puso na mapanampalatayanan namin ito, Ama. Sinabi mo sa iyong salita,
With the heart, we can believe. We believe that we are miracle workers by your power and love operating in us. Lord, touch your people. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Banal na Espiritu, na haplusin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng kakayahan na maunawaan ang iyong salita. Nais namin na maging mature kami, Panginoon. Hindi na mga bata, Panginoong Diyos. Hindi masintimiento, kundi, Panginoon, didesisyonan namin na tanggapin ang pag-ibig mo. Didesisyonan namin na mas makilala ka namin ng mahigit. At tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, iniaalay namin ang aming buhay, lumakad ng ayon sa iyong pag-ibig sa amin, O God. Salamat po sa iyo, aming Ama. Dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka sa bawat anak mo na naririto. Hindi masayang ang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang, Panginoong Diyos, sa pamamagitan namin, maipakita at kumalat ang pag-ibig mo sa buong mundong ito, O God. Salamat po sa mga anak mo na naririto, O Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, have your way. This is spiritual things, Panginoon, we cannot understand unless you open our hearts. Today, in the name of Jesus, Lord, we commit our lives to you. We commit to follow you, Lord. Salamat po, ipadanas mo sa amin ang dakilang pag-ibig mo, O God. Sa oras na ito, dalangin ko ang mga anak mo, Panginoong Diyos, na Lord, umaasa na maranasan nila ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kagalingan ng kanilang mga katawan. I release your healing right now. Thank you, Lord, that your love will heal our bodies, heal our souls, heal our broken hearts, O God. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo kami na magpatawad at magbigay ng patawad. At Lord, hindi kami pumapayag na may mga bagay na pipigil sa amin, O God, upang magawa namin ang mga dakilang gawa na ipinapagawa mo sa amin. Salamat po sa hapong ito, Panginoon, na nanampalataya kami, Panginoong Diyos, na Lord, tunay nga, tinuruan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin ang mga salita na aming natanggap, Panginoon, ay maitanim sa aming puso at kailanman hindi ito mananakaw ng aming kaaway. Salamat po sa biyaya mo at pag-ibig mo sa amin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Glory to God. I'm complete. Praise the Lord. Kayo po ba'y napagpala ngayong hapon? Amen. Ngayon naman po tayo po'y dadako sa ating pagbibigay. Basahin ko lamang po sa inyo yung Mateo 6, verse 19 to 21. Sabi po dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Amen? For where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Kung mahal mo ang isang tao, amen, ikaw ay magbibigay. Ano man yung treasure, ano yung mga mahalaga sa iyo, ay kaya mo ibigay sa kanya sapagkat mahal mo siya. Amen? Kumbaga, hindi po tayo pwedeng magmahal na hindi nagbibigay. Amen? Kung mahal mo ang tao, kung mahal mo ang Panginoon, ikaw ay nagbibigay. Amen ba? Mahal niyo po ba ang Panginoon? Amen? Magbigay na po tayo sa Panginoon. In my life, you are my purpose for living. You are my hope in the night, a reason for singing. You bring the
joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. Your love in my life. You are my love in my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever.